So ito na mga kababayan, dito tayo. Baste Duterte, tinawag na pisot si BBM. Ano nga ba itong salitang pisot? Diba? Sabi ko nga sa inyo, uuwi si Digong nakagarapon pantay ang paa, kung hindi ipakrimit, may bulak sa ilong. Diba? So ito na mga kababayan, dito tayo, Baste Duterte. Sinabing si BBM daw ay pisot. Ito. Panoorin natin to ha, mga kababayan. Wag yun. Giulan yun ta, pero naalang gihapon ng mga taga Davao dre, no? Salamat kayo kato mga niantos kayo, kato mga rain or shine ng mga tao. Malipayon kay kung awag mo nang awag ang bisag giulan ta pisting yawa ni ulanan eh. Diba? Nakita nyo lumabas sa bunganga nila, puro mura. Wala kang nangampanya to ha. Sorti to, rally to. Ang sinabi ba nila dito about ba sa improvement, progress ng Davao? Hindi. Ang lumalabas sa bunganga nila, pisting yawa, ulan na to, pisting yawa, pisot, putang ina. Yan yung laging naririnig ninyo sa mga bunganga nila. Wala kang maririnig na proyekto para sa ikapag-unlad, improvement, na wala kang maririnig sa mga bunganga ng mga Duterte, kundi utang ina, pisting yawa, buisit, bobo ka, tanga-tanga ka, putang ina ka. Wala kang marinig sa kanila na sinabi ngo, ang Davao gawin nating Dubai, ang Davao gawin nating Singapore. Wala kang marinig sa kanila. Ito pa, continue. Ayan, may nagtanan. Wag yun. Giulan yun ta, pero naalang gihapon ng mga taga Davao dre, no? Salamat kayo kato mga niantos kayo, kato mga rain or shine ng mga tao. Malipayon kay kung awag mo nang awag ang bisag giulan ta pisting yawa ni ulanan eh. Giba mo, dili mo dato makita pod. Natay ginatubang karon nga sitwasyon. Ug tanawon ninyo, makita naman gyud po ninyo, karon mabati na ninyo ang intervention gyud sa administrasyon dire sa ato ang politika dire sa Davao. Pero dili ko mabalaka kay ano man tibuok ug dako akong salig sa mga Dabawenyo. Kay kani adto palang gyud o matimanan ninyo. Kaniadto pa lang si Rudy Duterte asa siya gikan. Panahon gatong nidagan si Rudy Duterte kontra si Bendy Guzman. Administrasyon niyang kalaban. Pila lang kagapitan niyang kauban. Kisay gipili inyong mayor dire. Katong panahon nanindagan na kong igsoon ang kontra Speaker of the House, the late Prospero Boy Nograles. No, I do not mean to disrespect him or anyone. Pero kinsa inyong gipili nga mayor dire? Diba? Tignan nyo, puro wala kang marinig sa kanila na salita na para sa ikaunlad, para sa pagbabago, puro yabang. Halos inangkin na ang Davao na akala mo sa kanila. Diba, mga kababayan? Dito tayo, sunod. Mga kababayan, dito tayo. Pakinggan ninyo ha. Ako isuon. Naging ni Congressman ko nga pinaya. Nga sila ini dayo dire sa akong lugar. Ni anyo sila ang uban. Akong isuon aning bumbong nga pisot, bumbong nga pisot. Bumbong nga pisot. Diba? Bongbong na pisot. Ibig sabihin ng pisot, supot, hindi tuli. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ganyan. Ganyan ang mga klasing tao na lumalabas sa bunganga. Ganyan gusto nyong iboto na politician. Ganyan gusto nyong mamuno sa inyong lugar. Okay lang naman kung ganyan, kung gumagalaw. Kung papasok ka, late, lasing, anong improvement? Anong aasahan
ng mga susunod na henerasyon. O kayo, mga taga Davao City, may mga anak naman kayo siguro. Gusto ninyo na habang nangangampanya ang mayor ninyo, puro pagmumura? Baka paglipad ninyo ng ibang lugar, puro din kayo mura, baka masunto kayo bigla. Tignan nyo yung nagkakamping, umakyat sa bundok, nagmura, edi nasapak ng caretaker. Yeah? Oh. Kaya isipin nyo yung mga ganun. Oo. Tignan mo, tinawag na supot si BBM. Sino bang supot? Kung tatanungin mo ngayon, anong proyekto ni Baste versus sa proyekto ni BBM, may pakita ba siya? Ang pinasukan ninyo, politisyan, hindi artista. Kung umasta kayo, akala nyo mga artista kayo. Tandaan ninyo mga Duterte, hindi kayo artista, mga politisyan kayo. Dapat magyabang kayo yung mga proyekto or achievement ang ipagyabang ninyo. Sir John Cortez, maraming salamat po sa yung super sticker. 'Di ba? Dapat ang ipagyabang ninyo project, ang ipagyabang ninyo nagawa. Hindi yung ipagyayabang ninyo yung confidential fund kung saan yun dinala, napakalaki, bilyones. 'Di ba? Ipagyayabang ninyo. Ilang taong kang naninilbihan, anong nagawa? Wala kang marinig sa mga Duterteng nangangampanya kung hindi puro paninira. Tignan mo si Sara, nag-iikot kung saan-saan. Pagdating sa Maynila, tinira ang kalaban na nagbulgar sa baho niyang confidential. Pagdating sa Batangas, tinira si Jinky Luistro. Si Jinky Luistro nga ngayon may inilabas na hindi daw rehistrado ang law firm ni Sara at ng kanyang asawa. According kay Jinky Luistro yan. May challenge pa nga si Jinky Luistro eh. Pagdating mo naman sa ibang lugar, ganun, bibirahin na naman niya. Na alam niya na sa lugar na yan, kapag may kalaban siya, pupuntahan niya at bibirahin niya. Pero yung mga lugar na walang kalaban sa kanya, tahimik lang, hindi niya pinupunta. Napansin niyo ba, Sir Jeffrey? Napansin niyo ba? Pumunta siya mismo sa Maynila, doon sa kanal, sa Tondo. Bumibira kasi alam niya District 6, District 2 at District 3, binira siya ng mga kongresista doon. Si Valeriano, sino pa yon? Chua at si Abante. Binira kasi siya. Kaya binira niya din. Tapos pumunta siya ng Batangas nung nakaraang araw, binira niya si Luistro naman. May nakita ba kayong lugar na pinuntahan niya iba? Wala. Bukod doon. Ay may binira pa pala siya. Kaso lang hindi siya pinaupo, ay hindi siya pinapaakyat. Sa Iloilo, sinipa siya. Di ba? Napansin nyo yan, mga kababayan? Lahat sila. Paghihiganti ang ginawa ni Sara, hindi para sa bayan. Paghihiganti. Paghihiganti ang ginawa ni Sara, hindi para serbisyo sa bayan. Kasi kung sasabihin mong serbisyo, ano bang ginawa niya simula nung nag-vice president siya 2022? 25 na ngayon, ano ba project niya? Nga, sa Bacolod po yun, Ma'am Smile. Di ba? Sa Bacolod po. Nga siya ngayon. Wala siyang proyekto. Buti pa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos na sinabi ang nakulong sa Amerika, merong Pasig Esplanade. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi ko na masyadong abaan yung issue na yan na tinawag ni Basting supot si BBM. Ay nako, wala naman kasi silang masabi talagang matino, mga kababayan. Lahat. Ang mga Duterte, hindi kayang mangampanya na magsalita ng proyektong nagawa nila. Wala silang ganun. Kada marinig ninyo sa pangangampanya, mura, lait, puna, paninisi, lahat ng marinig ninyo sa kanilang mga pinupuntang sorte or pangangampanya. Ganun. Di ba? Ganun ang magiging kalabasan. Bakit? Wala naman silang may pagyabang. Anong ipagyabang nila? Ano bang nagawa nilang proyekto? Banta, pananakot. Ito mga DDS, tanong ko sa inyo, magsabi nga kay proyekto ni Baste, ni Sara, ni Pulong. Isa lang. Yung nakakatulong sa tao, hindi yung pambalot sa tinapa, ha?
Mag-endorso ng kandidato tapos maninisi. Totoo yan. Kigul. Di ba? Mamims Maka, mega love shout out. Oh, hindi talaga siya paakyatin doon sa Bacolod at sa Negros. Bakit? Sulit ka kamping pati Iloilo. Kakamping talaga yan dyan. At bakit ayaw ng mga taga Iloilo sa Duterte? Kung tutuusin nga ayaw ng mga taga Iloilo, Bacolod, Negros kay BBM. Bakit? Yan ang pinakamalaking kalaban ni Marcos Sr. pagdating sa asukal. Yung mga Ilonggo area, galit kay Marcos yan. Alam ko ang kwento dyan. Yung mga tubuhan, kasi napasara kasi ni Marcos Sr. yung mga negosyo nila noon. Yung mga sugar product nila. Kaya isa sa rason, nagalit ang mga Ilonggo sa Marcos. Kaya hanggang ngayon, kakamping solid yang mga yan. Ngayon lang nila minahal ang Marcos kasi tumiwalag na si Duterte at ang Marcos kasi ay nakipagkaisa, hindi nakikipag-away sa liberal. Yan ang totoo. May kwento kasi yan. Yun kasing mga nagmamay-ari dyan ng mga sugar industry dyan, napasara ni Apo Lakay noong panahong yun. Kaya galit yung mga Ilonggo kay Apo Lakay. Kaya sulit kakamping yang mga yan. Yes, Sir Adrian. Oo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, research kayo. Walang masama, walang mawawala pag nag-research. Actually, marami namang nagbablog ng bakit nangyaring ganun, bakit sulit kakamping ang mga Ilonggo at never nagsuporta kay Marcos. Dahil doon sa kampanya, dahil sa produktong asukal na naipasara. Kasi actually, mga mansion yung mga bahay dyan, yung mga Ilonggo dati, may mga negosyong tubuhan yan. Yung mga anak niya napapaaral sa Europa, sa Amerika, kung saan-saan sa Australia. Kaya nga, yumayaman sila, tapos nagka-mansion. Mga hasyenda yan dyan Mga farm. Kaya makikita mo dyan na puro mansion yung mga bahay dyan dahil yan sa negosyong asukal. Oo. Kaya yun ang nangyari. Galit sila kay Marcos. Kaya naging sulid kakamping yung mga yan. Ngayon, napamahal sila kay BBM kasi alam naman nila na si BBM ay ang panawagan simula nung tumakbong presidente, unity. So, pagkakaisa. So, naintindihan na nila ngayon. Ngayon, ang mga Duterte, anong ginawa kay Lenny noon? Binaboy nila. So, galit ang mga Ilonggo. Diba? Hindi ko naman sinabing lahat ng Ilonggo, pero kung mag-history, magbasa kayo ng history, doon nyo yan malalaman. May origin po talaga ang conflict nila. Now you know na. Research nyo kung hindi ba totoo. Bakit ayaw ng mga Ilonggo kay Marcos? Pinasara ni Marcos doon yung sugar industry dyan. Iyan yung pangunahing hanap buhay ng mga Ilonggo. Yan yung kinukuhaan nila ng puhunan para pagpapaaral sa mga anak nila. Kasi yung mga anak nila nag-aaral yan sa Europa, sa Australia, sa Amerika. Halos sa mga Ilonggo, pag-accent niyan, hindi ko deserve, o hindi ko dyan ma-feel sa aking self, na feel ko din gid talaga na something's fishy talaga, gid ba? Kaya minsan, pag napansin ninyo, ang Ilonggo, pag nag-English yan, I need to drink water. Ilonggo na, British accent pa. Hindi ko gid mag-get over. Grabe, gid ang aking self. Yung aking na-feel talaga sa aking damdamin. Grabe, gid. Pag napansin niyo, di ba, mga slang yung iba, mga British accent, pero malambing pa rin. Hindi talaga, actually, yung ibang mga Ilonggo, hindi talaga makaget over. Kasi according talaga yan sa kanila. Siyempre, yung mga ibang Ilonggo dyan, nag-aaral talaga sa Europe. Kaya pag nag-English, ginawa sila, the dog is running. Do you feel? Have you ever seen the dog is running? Di ba?
Kaya nga, someone call the doctor. I feel sick right now, matter. Di ba? Where is my father? I feel something. I can breathe. Oh my God, can you call the doctor immediately? Ganon. Di ba? Di ba, Ma'am Olien? Sabi ko sa inyo.